Hello people! Sobrang nag-crave ako nung nakarang araw pa to ng quick-quick. Kaya gawa tayo ng quick-quick since yung lunch ng mga amo kanina ay may yogurt. So ito yung lunch namin ni Belle. Naglagay tayo ng itlog, gawa na muna tayo ng mixture ng ating butter. Yung ginawa ko dyan, tamang kutob-kutob. Maniwala kayo sa tamang kutob. Naglagay tayo ng flour and cornstarch ng mga 2 spoon ng cornstarch. Naglagay ako ng yeast, asin, garlic powder, onion powder. Naglagay tayo ng paprika and paminta. Pwede kayong maglagay kung anong gusto nyo pang palasa dyan. Pwedeng aji, pwedeng magic sarap. Pwede gumamit ng baking powder instead of yeast. And then paalsahin natin yan ng 1 hour or less than 1 hour. Depende kung aalsa na. Kasi nga yeast yung gamit natin. So kailangan natin paalsahin. Pero kung baking powder naman, pwede nang hindi na paalsahin yun. And then yung ating itlog ay i-dredge natin or i-coat natin yun ng flour para maganda yung pagka-coat ng ating butter. Sa pampakulay naman, gamit ko ang achuete powder ng Mamasitas. Pwede kayong gumamit ng orange food color lang. It's up to you kung buong itlog yung i-coat nyo or hatiin nyo. Gusto ko lang talagang hatiin yan. Pwede kong large egg, pwede nyong gawing 4 para kasing laki siya ng itlog ng pugo pagka maluto. And that's it, ready to fry na yung ating quick-quick. Ang lutuin lang natin nito is yung ating harina na kinote natin dyan. Luto naman na yung ating itlog, kaya madali na lang yan maluto. Ito yung lunch namin ni Belle. Saktong nag-crave ako nung mga nakaraang araw pa nito. So, sakto kanina, yung pagkain ng mga amo ay shakriya. So, itong shakriya kasi ay lamb meat na pinakuluan, tapos may yogurt na sauce. So, sakto ito yung pagkain namin ni Belle. Para may iba naman. Yung sasawa natin dyan, cucumber, tapos maraming sibuyas. Naglagay tayo ng patis, naglagay tayo ng vinegar, asin, kunting asukal at tubig. Paminta pala, naglagay tayo ng paminta. At syempre, naglagay tayo ng sili para maanghang. Yan, meron na tayong quick-quick at home. Hindi na tayo kailangan maghintay pauwi ng Pilipinas para makain ng ganito. Kami na nandito sa ibang bansa, meron talagang time na nag-crave ka na lang basta ng pagkain na nakasanayan mo sa Pinas. Luckily din, yung mga amo namin dito, hindi masyadong strict about sa pagkain namin. Pagka yung mga food nila ay hindi namin kinakain, pwede kaming magluto ng para sa amin. Pero alam ko talaga na marami tayong mga kapabayan na yung mga amo pinagkaitan sila ng mga pagkain. Lagi silang nagugutom. Yung iba naman, kung ano yung pagkain ng mga amo, yun lang din yung pagkain nila, kahit ayaw pa nila. Kaya naman masasabi ko talagang ang pag-abroad, paswertihan lang talaga yan. Kaya sana sa mga pamilya na mayroong OFW, talaga naman, yung pera na pinapadala namin, sana naman ingatan nyo at pahalagahan nyo dahil hindi talaga biro. Madalas dito talaga, umiiyak ka na lang talaga ng patago. Madalas umiiyak ka ng patago dahil pagod ka, dahil marami kang problema sa Pilipinas, dagdag pa yung mga masamang ugali ng mga amo. Doon naman sa mga anak na pinapaaral ng mga magulang na mga OFW, sana naman magsipag kayo at ayusin niyo yung pag-aaral. Dahil wala talagang magulang na gugustuhin malayo sa mga anak. Pero bilang ina, handa talagang magsakripisyo alang-alang sa mga anak. Alang-alang sa kinabukasan. Aba, quick-quick lang tayo. Napunta na tayo sa drama. Sige, tara na, kain. Sinap ko naman kasi yung sili na naman ulit. Egg balls, orange balls. Kaya ko orange balls. Ay, wala man akong Ito lang.